Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito, sa mga malungkot, dahil number 1 si Bongo at number 3 si Bato. Oy, nagsalita ka, Coffee. Itong si Conti, si Attorney Conti, at tiyak siya, pretty sure yung kanyang termino, na aarestuhin din daw po itong si Bongo at itong si Bato de la Rosa. Sa madaling sabi, pinapanalo nyo lang. Actually, may mga analysis tayo nakikita na mas mabilis arestuhin kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno. Diba? Incumbent sila eh. Dalawang senador, incumbent yan, mas mabilis na maaaresto yan. Remember, si Digong, dating presidente, well-connected, nadala dyan sa ICC. Ano pa kaya si Bongo at ano pa kaya itong si Senator Bato de la Rosa? Base dito sa statement, base ito sa headline ng The Manila Times. Kung hindi nyo pa nakikita, ka-coffee, ito po yung kanilang balita. Ngayong araw mismo to, ka-coffee, ha? Ang headline, ICC trial looms for Go and Bato. Hoy, naaaninag na nila yung trial ni Bongo at ni Bato de la Rosa dyan sa International Criminal Court. Sa anong kaso po yan? Kapareho po yan ng kaso ni Digong dyan, yung tukhang, dahil sila naman po yung nag-launch ng tukhang na yan. Si Bongo bilang Special Assistant to the President at si Bato naman bilang hepe ng Philippine National Police. Oy, kumbaga ang dating pala nito pinadama lang ka-coffee, kung marunong kayo sa dama, kumbaga pinatikim lang and then eventually dadalhin din pala sa ICC. Ang tanong, kailan na naman yan? Kasi pag-usapan na naman natin ang timeline, yung kay Digong matagal na umusok yan naarestuhin na siya pero medyo matagal na delay pero naaresto pa rin. Ito po, mukhang may timeline na binibigay dito ka-coffee si Attorney Conti, no? Ito pong si human rights lawyer Cristina Conti. At ang tingin niya, definitely si Digong September magkakaroon po ng trial at later this year daw po yan. Uy, nakapanumpa na sila niyan bilang senador. Anyway, sige, basahin muna natin itong balita na to. 2 of former President Rodrigo Duterte's closest allies, Senators Ronald Bato de la Rosa and Bongo, are likely to face trial before the International Criminal Court, according to human rights lawyer Cristina Conti. Likely to face trial dyan po sa International Criminal Court. Hindi pa rin talaga tapos ha. Talagang hindi kayo tatantanan nito O tingnan ninyo ha. Ang tingin ko dito ha. Ang nagpupush talaga na managot itong sila Bongo, sila Bato, ang nagpupush talaga itong grupo nila Conti. Kung ano man yan, sila Trillanes, kasi sila naman yung nag-file ng kaso dyan sa ICC. Malamang sa malamang na naman yan, ang sisi nila niyan kay PBBM. Si PBBM ang masisisi niyan. Ang administrasyon na naman ni PBBM, syempre kasama na dyan DILG, under niyan yung PNP, CIDG. Of course, kasama rin yan yung DOJ, sila Rimulya. Kasama na naman yan dyan sa sisisihin. Samantalang, sino ba nagpupush kasi na makulong yung mga yan? Grupo ni Trillanes yan. Lalo na ngayon, ka-coffee, na hindi nanalo si Trillanes sa pagka-alkalde dyan sa Caloocan City. Ibig sabihin, mas marami na tong oras. Mas mapagbibigyan niya pa ng pansin. Matututukan niya ito. Talagang maghihiganti talaga itong si Trillanes dito sa grupo nila Bato. Dito sa grupo ni Digong. Conti, siya po ang kasalukuyang Managing Counsel at the National Union of People's Lawyers o NUPL and who represents several families of drug war victims, said the ICC's investigation into the Duterte's tukhang or anti-drug campaign is entering a decisive phase. Nako, pinatindi na nila ka-coffee. Mas desidido na itong kampo na ito kasi nakakuha sila ng big win sa pagkaka-aresto kay Digong Diba? Malaking bagay yan. Ibig sabihin, sige, tuloy-tuloy na natin ito ka-coffee. Kaya pinupush na nila itong mga susunod din. Talagang desidido na talaga itong kampo nila na mapanagot itong mga kasabwat ni Digong sa kanyang implementasyon ng tukhang. Remember natapos lang ang eleksyon pero hindi natin makakalimutan. 30,000 people, ka-coffee, 30,000 Filipinos ang tinukhang nila. Binawian nila ng buhay nang hindi nila binigyan ng due process at kinakailangan may managot dyan. Medyo naging focus lang tayo, medyo naging concentrated lang tayo sa eleksyon pero hindi pa rin po nakakalimutan itong mga krimen na ginawa nila dyan sa tukhang. Ano itong sinasabi ni Conti? Again, I quote Conti, Bato, I am pretty sure. Wow, halaka. Bato de la Rosa, number 3 ka pa naman, I am pretty sure.
I am pretty sure we'll get a warrant of arrest, Conti said in an interview on Monday. Ngayong araw, kahapon lang po yan, ka-coffee. Wait lang ha. Sigurado siya, tiyak na tiyak siya na mai-issuehan ng warrant of arrest itong si Bato. Siyempre hindi nila paniniwalaan sa una yan. Pero ganyan din ang ginawa nyo kay Digong. In fact, nagkasumbatan pa nga kayo dyan eh. Ang sinasabi ni Harry Roque, matagal ko nang sinasabi sa inyo na mag-i-issue ng warrant of arrest pero hindi kayo nakikinig. O ayan, naka-coffee. Bato, I am pretty sure we'll get a warrant of arrest, Conti said in an interview on Monday. By later this year, possibly September. Naku po! Naku po! Probably later this year, September. Ano na naman kayang gagawin diskarte dito ni Bato? Tatago na naman kay Senate President Chis Escudero. Pero napapansin ko dyan, ka-coffee, feeling ko ha, pakiramdam ko lang naman yan, babait yan sa administrasyon ni PBBM. Babait yan sa gobyerno ni PBBM. Kasi alam nila eh. Alam nila yung naging dahilan kung bakit napabilis yung pag-aresto ni Digong eh. Kaya ang tansya ko dito kay Bato, si Bongo hindi naman masyadong maingay eh, as compared dito kay Bato eh. Babait yan sila sa administrasyon ni PBBM para hindi sila mapag-initan. Kasi yan ang ano nila eh, yan ang kanilang assessment na baka pag-initan sila, mas mapabilis na naman yung kanilang pag-aresto or magko-cooperate na naman itong gobyerno na to dyan sa ICC. Though malinaw naman yung stand ng gobyerno dyan, we will not cooperate with the ICC, pero sa Interpol, magko-cooperate kami. Eh, matalino yung ICC, dinaan sa Interpol, wala silang nagawa dyan. Sabi ni Conti, I am pretty sure Bato will get a warrant of arrest. Conti said in an interview on Monday, by later this year, possibly September, we might be looking at a sitting mayor on trial. Yan na nga, si Digong na nga yan, dahil nanalo po si Digong dyan sa Davao bilang alkalde. Work from home, work from Hague, WFH ka-coffee, si Digong, work from Hague. Actually, kawawa yung mga taga Davao dyan, yung mayor ninyo, wala dyan sa inyo. Paano kayo mapaglilingkuran yan? Yung mayor ninyo, nandiyan sa The Hague, bilanggo. Diba? Kawawa kayo dyan. Pero syempre, dahil decision nyo yan, ibinoto nyo yan, o kayong bahala nyan. Ano man ang kahinatnan, kayong bahala nyan. Diba? Kasi naging decision nyo naman yan. And we are looking at 2 senators of the Republic being on trial. Naku po. Ang bigat nito, ka-coffee ha. Ang sinasabi ni Conti ha, we are looking at 2 senators of the Republic being on trial. Magiging makasaysayan talaga yan, ka-coffee. Once na mangyari ito, biruin mo ha, 3 pinakamatataas na opisyal, pinakamatataas na tao ng Pilipinas, si Digong, si Bato, at si Bongo, dinidinig dyan sa ICC dahil sa kanilang krimen, dahil sa kanilang crimes against humanity noong panahon po ni Digong at 30,000 ang natukhang. Naku po, historic ito. Ang buong mundo talaga nakatitig dito. Bakit hindi nyo napanagot yan dyan sa korte ninyo nung panahon ni Digong? Imposible. Paano mo papanagutin ang hepe ng Philippine National Police that time? Paano mo mapapanagot ang SAP? Paano mo mapapanagot ang presidente during that time? Definitely, imposible yan. Kaya ngayon, diyan kayo sa ICC magpaliwanag, di ba? Kung maganda yung defense ninyo, may pagtanggol ninyo sarili ninyo, edi good for you. Makakalaya kayo. Despite his detention in The Hague, Duterte ay nag-file po siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa Davao at nanalo po siya. A move that observers say is largely symbolic but may be aimed at maintaining political relevance and support. Correct. Ginagawa nitong mga tao na to, nagtatago sila sa posisyon ng gobyerno. Ang masaklap dahil marami tayong mga bobotante, binibili yung boto, iboboto pa rin itong mga tao na to. Makakakuha pa rin ng posisyon. Magtatago sila doon sa posisyon na yan. Na common sense naman, paano magtatrabaho sa inyo yan, bilanggo na nga. Yan ang napapansin ng mga observers, nagiging common na yan, nagiging style na yan, nagiging diskarte na nila yan. Conti described the development as a stunning paradox, pointing out that a man facing crimes against humanity is simultaneously seeking public office. Totoo naman yan. At ang masaklap pa, two-way ito eh. Hindi lang naman yung tumatakbo, hindi lang naman yung akusado yung may problema dyan. Kasi siya yung tumakbo. Ang problema, yung nagluklok. Two-way yan. May party ka dyan. Kasi yung tumakbo, yes, nag-show siya ng intent na tumakbo. Kahit bilanggo na siya. Yung pangalawa, ikaw na butante, binoto mo siya. O may pananagutan ka rin dyan. Yan po ang naobserbahan dito ng mga observers daw.
tatakbo sa gobyerno, kukuha ng posisyon sa gobyerno. Kawawang politika ng Pilipinas. De La Rosa, the former Philippine National Police Chief, led Duterte's anti-drug operations during their most violent peak. Correct. Talagang launch talaga, si Bato talaga yan eh. Kasagsagan niya talaga yan kung saan sunod-sunod eh. Every day, ilan ang natutukhang, ilan ang natutumba sa gilid ng kalsada, sa highway, sa loob ng bahay nila. Lahat yan nanlalabad at nilalagyan ng mga baril. May mga estudyante, may mga minor de edad, mga senior citizen, pinagtutukhang nila. Kaya dapat silang managot dyan at hindi pa rin po sila absuelto dyan. Go! Duterte's longtime aide and confidant has also come under scrutiny for his proximity to executive decisions made during the campaign. Yan ang pinupunto dito ni Conti. Kasi kaya kung bakit nasasama itong si Bongo, kasi special assistant to the president. Kumbaga, nai-impluwensyahan mo ang presidente sa kanyang mga desisyon. Sa madaling sabi, ang kanilang analysis dyan, may opportunity ka para pigilan yung presidente na gawin yung crimes against humanity pero hinayaan mo lang na mangyari yan. Kaya dapat din siyang managot. Yan ang mga assessment nila dyan. Both men are seen as key enablers of the policies that led to thousands of EJK. Biruin mo, yun ang pinupunto natin kanina. Kayo, mga enablers, kaya nyo sana mapigilan yan kasi kung si Digong, sige, rat, kayo naman, malapit kayo dyan sa presidente, dapat nasabihan ninyo yan, na-advisean ninyo na itigil na natin ang pagpaslang ng tao. Hindi yung aabot pa ng 30,000 ang inyong tinukhang. The ICC is no longer just looking at Duterte. Sinasabi po ni Conti, they will look at who is responsible and who, more importantly, who is most responsible. Who is responsible and who is the most responsible. Sino yung pinakapasimuno at sino yung mga kasabwat? Those who enabled, carried out, and failed to stop the pagtsugi can be held liable under international law. She said the tribunal is now exploring broader chains of command and culpability. Other than De La Rosa, kasama din po sa ilang mga opisyales na mukhang mabibigyan din ng warrant of arrest si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at dating DILG Secretary Ismael Sueno. Mukhang mahaharap din po ito sa mga charges o mga demanda dyan sa International Criminal Court. Yun lang. Yung mga tao na yan, hindi mga elected. So mabilis sa kanila para magtago o miskapo. Itong si Bato, itong si Bongo, nandiyan dyan sa Senado. Hindi ko alam kung paano diskarte nilang gagawin kay Senate President Jesus Escudero para maprotektahan sila. Kasi syempre, i-insist nila yan, meron kaming immunity. While on session, bawal nyo kaming arestuhin. Pero may mga limitasyon yung immunity na yan. May pananagutan kayo dyan sa ICC, di ba? Yan naman ang paulit-ulit na pinapaliwanag na, yes, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero ang Interpol, may pananagutan ang Pilipinas sa Interpol. So kung nagkasala kayo, hinahabol kayo ng ICC, ang ICC lalapit sa Interpol, ang Interpol lalapit sa Pilipinas. At tayo, bilang bahagi ng Interpol, hindi tayo pwede mag-decline, hindi tayo pwede mag-beg off sa request ng Interpol dahil marami na po silang naitulong sa atin at pananagutan po natin yan na ibigay ang mga hinahanap nilang mga kriminal at dalhin sa korte kung saan sila nararapat litisin. Oy, pinadama lang pala si Bato at si Bongo dyan. Pinapanalo lang. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-follow ka-coffee. Yan, marami po tayong viewers sa Facebook. Hindi pa po naka-follow. Pasuyo na lang ka-coffee. Please, click lang po ng follow. Mga nasa YouTube, pasuyo na lang din po. Click lang po ng subscribe. At nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kits tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.